700 BP, average brain size 1,350 centimeter. Typically elongated monkey face of human ancestor, hominid from about 100,000 BP, Africa to 12,700 BP. Had antler ivory daggers, a deadly weapon. Bred most 3, Czech Republic, 26,000 BP, brain size 1,580 centimeters. Neanderthal skull, Laveracie 1, about 60,000 BP. France, brain size over 1,600 centimeters. Neanderthals were hominid scavengers, had elongated monkey faces, and more than twice bigger skulls than our skulls. Lived on an instinctive level. Sabi ng mga siyentipiko na nag-aral ng itsura, pati brain size, pati yung kanyang mukha, elongated, yan ang mga Neanderthals. That was published in New York in 2013. Magkaiba talaga yan. Yan para bang, ano yan parang pamilya ng monkey. Yang Neanderthals. Hindi po tao yan, mga kababayan. Huwag kayong maniwalang tao yan. Yang monkey, yung species ng monkey, ang laki-laki ng pagkakaiba sa tao niyan. Basahin natin ang unang Korinto, Kapitulo 15 at versikulo 39. Hindi ang lahat ng laman ay magkasing isang laman, kundi may laman sa mga tao, at ibang laman sa mga hayop, at ibang laman sa mga ibon, at ibang laman sa mga isda. Hindi nagkakamaling salita ng Diyos, nagtuturo sa atin, iba ang laman ng tao, iba ang laman ng hayop, iba ang laman ng ibon, iba ang laman ng isda. Huwag na nating pag-aralan yung isda at ibon. Tao na lang at hayop. Parang yung unggoy, yung orangutang, hayop yan Gaya nung mga Neanderthals. Hayop yan no? Ngayon, iba ang laman ng hayop, iba ang laman ng tao. Ano ang natuklasan ng siyentipiko? Nang pag-aralan nila ang laman ng tao. Ito po ang sabi. Ang humans, meron tayong 46 chromosomes bawat selula. Bawat isang cell ng ating katawan, buto, laman, litid, lahat ng cells, utak, lahat ng cells natin, mayroong 46 chromosomes. No? Ang chimpanzee o yung lahi ng unggoy, mayroong 48 chromosomes. Tanyo may dalawang sobra. May difference na dalawang chromosomal difference. Yung palang dalawa na yun 2 chromosomal difference, meron doong 80 million different nucleotides. Paano tayong magiging galing sa unggoy? Napakaliwanag na merong 80 million doon sa dalawang chromosomal difference between a human and an animal like the chimpanzee. Meron na rong nag-i-exist na 80 million different nucleotides. By the way, what are nucleotides? Lagay natin sa screen. Para tayo nag-aaral nito sa elementary Ano ba yung nucleotides? Na ang pagkakaiba ng tao at saka ng unggoy o ng orangutang, 80 million nucleotides. Ito po ang sabi. Basahin mo kapatid na Daniel. The basic building block of DNA is the nucleotide. Nucleotides are the building blocks of nucleic acids. They are composed of 3 subunit molecules. A nitrogenous base, also known as nucleic
nucleobase, a 5-carbon sugar, ribose or deoxyribose, and at least one phosphate group. Nucleotides also play a central role in metabolism at a fundamental cellular level. Ayan, tinan nyo. Yan palang nucleotides, yan pala ang building block ng DNA. Alam nyo naman ang DNA. Ang DNA, yun naman po ang nagdidikta ng magiging itsura natin. Kung tayo ba ay magiging itsura. Yung DNA, yun ang pattern ng ating being, yung ating itsura, ano ba ang ilong, ano ba ang mukha, etc. Ang DNA ay tinatawag yan na deoxyribonucleic acid. Yan ang DNA, deoxyribonucleic acid. Ang bumubuo ng DNA, yung nucleotide. Kaya ang ililitaw ng DNA na itsura mo, yung nanggaling sa magulang mo, yung DNA ng magulang mo. Kaya ang most probably, kamukha ng magulang yung anak kasi ang nagdidictate ng itsura ng anak, yung DNA na galing sa tatay at nanay. Ayan. Ngayon, ba't ako naniniwala na ang tao hindi galing sa unggoy, hindi galing sa lahi ng Neanderthal, hindi galing sa lahi ng mga chimpanzee o sa lahi ng mga orangutang. Bakit? Tingnan mo na naman ang itsura, magkaiba tayo eh. Itsura pa lang iba eh. Kahit ba may ilong sila ilong natin iba naman oh. Tingnan mo itong unggoy na to, bastos ito. Lalabas yung mga siyentipikong naniniwala sa evolusyon, diyan kayo galing sa lahi ng mga bastos. Iinim yung kanya Diyan ka ba galing? Meron siyang tenga, pero iba. Kasi dictated yun ng kanyang DNA. At sa DNA nila at sa DNA natin, merong 80 million nucleotides na magkakaiba. 80 million? Paano tayong galing sa unggoy? Sa difference na 80 million nucleotides, na yung nucleotides, yon ang bumubuo sa DNA. Pagka meron kang 80 million nucleotides na difference sa nucleotides ng DNA ng mga unggoy, hindi ka pwedeng maging mukhang unggoy. Ang unang-una, walang taong mukhang unggoy. Alam mo, kapatid na Daniel, tanungin kita. Opo. Nakakita ka ba ng tao mukhang kabayo? Ay, opo. Meron po. Oh, kita mo? Brad Josel, nakakita ka ng tao mukhang kabayo? Opo, Brad Eli, binansagan nga namin kabayo yung kaklase namin nung araw. Talagang mukha pong kabayo. Paano ngayon yun? Ang ibig ba sabihin nun, galing siya sa kabayo? Hindi po. Hindi. Iba yung kanyang DNA sa kabayo. Bakit? Kasi kahit kamukha siya ng kabayo, hindi siya totally kamukha ng kabayo. Wala siyang balahibo sa katawan At saka wala siyang buntot pagka ang DNA na pinanggalingan mo galing sa isang may buntot, paglabas ng anak niyan may buntot din. That is science, natural science, no? Except maybe for some few exceptions, pero naturally, generally, pag ang DNA mo galing sa orangutang, most probably ganun ang itsura mo hindi naman, wala naman taong ganun ang itsura kapatid merong konting hawig, pero 80 million nucleotides ang difference. Imposible. Nagaling tayo sa chimpanzee, iba tayong species.
tayo'y tao. Sabi ng Biblia, iba ang laman sa tao. Iba ang laman sa mga hayop. Tama yan. Kahit pag-aralan mo DNA, nucleotides, pag-aralan mo yung mga atoms ng ating laman, iba sa atoms at saka iba-ibang mga ng sa hayop. Tama talaga Biblia. Para sabihin mo, galing ka sa unggoy. Sabihin mo dyan sa naniniwala ang tao galing sa unggoy. Sabihin mo, pag nagkasakit sa puso, manghiram ng puso sa unggoy o sa orangutang. Tingnan mo kung pumayag yung mga walang yana yan. Mga scientist na yan. Niloloko niyong mga tao. Ayaw niyong maniwala sa Biblia. Halimbawa, yung scientist may sakit sa puso, sabihin mo, galing ka rin lang naman sa unggoy. Dahil puso ng unggoy ang ilagay mo, tinan mo kung papayag siya. Alam niya, mayroong pagkakaiba yung puso ng unggoy kaysa sa puso ng tao. Hindi mag-fit yun . No? Puso na nga ng tao sa kapwa-tao . Kung minsan may rejection pa . Nag-donate ka ng bato, nire-reject nung katawan ng kapwa mo tayo, pareho na kayong tao, nare-reject pa . So, kaya kung minsan, kailangan mo rin na nag-aaral ka ng kapi-kapirasong siyensya. ng siyensya ng Biblia. Hindi ka naman magiging napakatanga pagka-guided ka. Sabi ng Biblia, iba ang laman ng hayop, iba ang laman ng tao. Tama-tama. Lahat ng selula ng tao, 46 ang nakalagay na sa atin, chromosomes, 46. Ang hindi lang natin 46 na cell sa ating katawan, yun lang sperm cell ng lalaki. Yung punlay ng lalaki tawag nila ron. At saka yung egg cell ng babae, yung itlog ng babae, tigto 23 lang. Ang normal cell sa buong katawan, 46 lahat. Pero yung sperm cell, 23 lang ang chromosome. Yun namang egg cell, 23 lang ang chromosome. Kaya pag nagtalik yung lalaki at babae, magsasama yung 23 at saka 23, magiging eksaktong 46 chromosomes. Doon ngayon mag-uumpisa yung fetus. No? Ayan ang dapat nating makita. Ayan, pagka ang lalaki ay lumabas yung kanyang punlay, pupunta yun doon sa fallopian tube, pupunta doon sa may lugar ng itlog ng babae. Pagka nakapenetrate na yung isang sperm cell with 23 chromosomes sa isang egg cell na 23 chromosomes din, magkakakombine, magiging 46 chromosomes. Yun ngayon ang umpisa ng isang panibagong human cell. Yun ngayon ang magdi-divide para i-form yung tinatawag na fetus. Ang umpisa na ng isang tao. Napakakamangha-mangha . Biro mo lahat ng cell ng katawan 46. Ang hindi lang 46, yung ng lalaki, yung sperm cell at yung egg cell ng babae, tigto 23 lang bawat isa ang chromosome. Pero pag nagkita yon, nagsama, nagbubuo ng 46 chromosomes. Doon na mag-uumpisa ang isang bagong human cell na na-produce ng lalaki at babae, tapos doon na mag-uumpisa ngayon yung fetus, magiging bata, yun ang ipapanganak, panibago na. Nakakamangha ang karunungan ng Diyos na ito, no? Pero batay sa Biblia, talagang mamamangha ka kasi napakatanda na ng Biblia, hindi pa alam ng siyensya, nasa Biblia na na ang laman ng hayop iba sa laman ng tao. Kaya kailanman hindi ako maniniwala na ang tao galing sa unggoy. Magkaiba ang laman . Paano ba naman yung unggoy nag-produce ng ibang laman? Yung unggoy nung araw, yung pa rin ang unggoy ngayon. Yan ang dapat nyo maintindihan. Meron silang nahukay na mga tinatawag na tawag dito, mga skeleton, ang tawag doon? May tawag doon fossils. May fossils ng mga unggoy, mga fossils ng mga
tawag dito, fossils ng mga orangutang. Tignan mo ang kanilang fossils. Tignan mo yung buto nila. Tignan mo. Bawat cell doon may 48 chromosomes. So, yung konstitusyon ng unggoy noon, milyon taon na nakakalipas, yun pa rin yung konstitusyon ng unggoy ngayon.